Hello po mga kababayan, at kamusta po kayong lahat? Welcome back po muli dito sa Simply Talkies Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo, sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evils, from the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Pasensya na mga kababayan kung magre-reflect yung ating babasahin dito, no? Kasi dala po natin yung ating resources para po hindi po tayo matawag na fake news. Okay, maraming salamat po sa mga kapwa vloggers natin, no, na may mga advice sa atin, no, lalong-lalo na kila Nyolo, kila Banat Boy, kila Infinite, yung mga nakasama natin sa live stream ni Banat Boy. Maraming salamat po si May, si Mami Peng, si Ali Buga, saka si TPL3. May isa po na hindi ko po kakilala doon, no, saka si Jill Review TV o si Sir Ivan, no? So ang topic natin mga kababayan, dalawa po. Si Bato at si Digong. Ayan, Duterte po nakalagay dito, no? Kasi po itong si Bato, panay na naman po ang ingay. Sabi nga nila, sinong pinakamaingay? O yung pinakamaingay na tunog lata. O, alam niyo naman pag tunog lata, pag sobrang ingay ang lata, latak ang laman ng utak. Pasensya naman, Senator Bato, ikaw ang pinakamaingay Ikaw ang dapat bigyan ng warrant of arrest. Di ba kasi po, eto na naman siya, talagang nagpapapansin, nag-iingay para po lagi siyang nagmamater sa publiko kasi po siya po ay re-electionist. So ang sabi po dito sa GMA News Online, sabi po dyan, blinded by politics, Marcos admin. When it surrendered Duterte to ICC. Oh, nabulag daw po ng politika ang Marcos administration nung sinurrender ang Tatay Digong nila. Sabi daw ni Bato yan mga kababayan, ito po basahin natin yung quote niya. Ayon po dito sa sinulat ng GMA News. Binulag ng politika ang pamantayan ng pamalang ito sa pagkilala sa garantiyang ibinigay sa bawat Pilipino, dating presidente man o hindi, ng konstitusyon. So ibig sabihin, no, binaliwala ng Marcos administration ang karapatan ng mamamayang Pilipino tulad ni Duterte na nang base sa kanyang constitutional right, yung kanyang Bill of Rights, no? So ano doon ang binayolate? 'Di ba? Binigyan naman ng karampatang human rights si Digong. Yun nga lang po, Senator Bato, you have to abide by the rule of law. Ang dati mong presidente at ang dati mong amo, o hindi mo dating amo, ang amo mong si Digong, ay meron pong kaso sa International Court. At yung International Court ay naglabas ng arrest warrant through an Interpol, International Police. And we are a member of that International Police, no? Ang sinasabi nga po ni SOJ Romilla, no? Meron po tayong batas. Yung in-apply po kay Digong ay naaayon sa batas. Hindi naman pwedeng lahat na lang ipatupad yung nasa konstitusyon natin, kung paano yung tao ay violator. Bibigyan pa rin siya ng karampatang hustisya, yun nga lang kailangan niyang harapin yung mga allegedly crimes na nakomit niya. At ang korte lamang ang magpapatunay nun. So anong binayolate sa constitutional rights ni Digong? Nagsasabi ka lang na Filipino citizen? Yung kanyang karapatang Pilipino na dapat sa korte ng Pilipinas muna? Yun nga ang problema mga kababayan Wala na nagdemanda sa kanya. Kasi bakit? Takot.
ang mga sinumang kakalaban sa mga Duterte. Kasi alam nyo na, sinabi ng anak niya, huwag kang mag-alala, if I quote, meron na akong nakausap. Pag ako namatay, patayin mo si ganito. O ano yun? Kumuha ka ng hitman. Ganun po, ka-powerful ang mga Duterte. Kaya nobody naglakas loob na sila ay kalabanin dyan. Kaya ang ginawa nitong mga progressive group, mga dilaw, no, mga anti-Duterte, tumakbo sa international court. Kasi hindi sila naniniwala sa korte ng Pilipinas that there will be fair justice to the victims of the criminality, the brutality, the atrocities of the Duterte administration. Lalong-lalo na nung nasa Davao sila. Baluarte nila ang Davao. Look at what happened to the filing of cases against Kibuloy dun sa Davao. Di po ba? O, ano ang Republic Act na yan? O, Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. We have our own law na kailangan mo ring ipatupad aside doon sa constitutional rights niya. Hindi pwede natin lagi na lang pagtakpan ang ginawang mali ng isang Filipino citizen. Hindi po ganoon. May mga batas tayo dyan. O yan, ginamitan siya ng batas. O ikaw ba to? Anong constitutional right? Sasabihin mo, right to have a day in court in the Philippines? Eh, wala nga eh. Diba? Ikaw ang namumulitika. Kayo ang blinded by politics. Kasi nung hindi pa pinapahuli si Digong sa Interpol, panay ang panggagago nyo, panay ang paninira ninyo, no? Panay ang batikos nyo sa Administrasyong Marcos, lalong-lalo na yung paninirang puri ninyo sa Pangulong Marcos at sa pamilya nito. You are trying to put down or to take over the legitimacy of Marcos administration para kayo ulit ang maghari-harian. No way. Oh, ito pa sabi niya, hindi lang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang mismong nagsabi na may paglabag sa karapatan ng ating kapwa Pilipino sa pagsuko sa kanya sa ICC. Teka muna, sino? Ang mga nababasa ko po, Ginoong Senador Bato de la Rosa, ay puro pong mga tulad ni Carpio, retired Associate Justice ng Supreme Court. Yung isa na ICC accredited lawyer, marami po na political analyst na nagsasabing tama ang ginawa ng gobyerno. Walang nilabag na karapatang pangtaod sa dati ninyong presidente. At hindi na maibabalik pa ang dati ninyong presidente. Sino? Sino? Ang kumikwestiyon. Kayo lang. Sa kayong lawyer ni Digong, kayo lang. Bilang na bilang kayo. Pero kung babasahin nyo yung balita, binabaliktad ni Bato, mga kababayan. Ay grabe oh. At iisipin mo politics, how? How? Kailan namulitika ang Pangulong Marcos? Ayaw niya ngang sumali sa mudslinging sa dirty politics, kayo pa ang magsasabi? Blinded by politics? How? Care to explain? Diba? Ngayon sisisihin nyo na naman ng mga puti, ang mga Amerikano na he was blinded by the American politics? Talaga? Nasaan ang pruweba ba to? Eto pa, sabi ni Bato dapat maalala, hindi lamang ni SOJ Rimulya at mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ng buong sambayanan na nakapiring ang simbolo ng hustisya. Kaya daw po nakapiring yung simbol ng hustisya, dapat walang kinikilingan pagdating sa pagpapatupad at pagsunod. Oh, ganun din naman kayo nung panahon nyo. You become a dictator. Diba? Kung ano-anong pinagsasabi nyo sa mga Commission on Audit, anong pinagsasabi nyo sa Commission on Human Rights? Did you accorded a rights of a alleged criminal? Yung sinasabihan nyo, sige, anuhin nyo na, udyukan nyo ng manlaban. Pag nanlaban, tirahin nyo na para mawala na ang problema ko. Have you given them a due process? Have you read them their Miranda rights? Tulad ng ginawa kay Digong? So, nasaan? Kayo ba? May mga dumating na alleged criminals, na mga drug lords na ipinuntan nyo sa korte? O tugnan nyo na lang yung nangyari kay Mayor Espinosa? Sa kayong ipaban mga nabilanggo ninyo di umano ng mga drug personalities. Ginawa nyong dinuguan sa kulungan? Di ba? Tapos gagamitan mo kami ng Lady Justice? Really? You are now
not only chastising or berating the administration of Bongbong Marcos, you are now also berating the Justice Department. Kasi hindi naman sakop ng executive ang Justice Department ang judiciary. 'Di ba? Tama mali. So bato sino dito ang blinded by politics? It's about you. No? Nag-iingay ka kasi kailangan mag-matter ka. Ginagamit mo si Digong para sa advancement ng iyong political career. You wanna go back to be as a senator for you to shield yourself, no, para may immunity ka kung sakaling labasan ka ng warrant ng ICC through Interpol. So, don't ask, no? Sabi nga nila, wag kami. So, don't ask. Blinded by politics ang Marcos admins when they surrendered Digong? Eh di patunayan ninyo. I-demanda nyo. Dagdagan nyo yung pinal nyong kaso sa Supreme Court na writ of habeas corpus. Dagdagan nyo yung nire-request nyo sa Supreme Court na TRO. Kasuhan nyo ng criminal charge because i-impeach nyo ang Pangulo. Di ba anong sabi ni Panelo? Pag yan, sinurrender nyo sa ICC si Digong, magpapile kami ng impeachment case laban sa administrasyong ito. Breach of public trust. Why? O ilang linggo nang nasa ICC si Digong, nasaan yung impeachment case ninyo? Bakit walang kumikilos? Diba? Kasi you don't have the numbers. You have only probably less than % na naniniwala sa inyo, ng mga blind followers ninyo. Kaya wag mo kaming pasukan ng blinded by politics. It should be you. You are psychologically winawarper mo kami eh. Hindi na kami maniniwala sa inyo because we cannot trust you anymore. Wag nyo pong iboto si Bato. Kasi poprotektahan niya lang ang sarili niya. O ngayon niya, hindi niya nga mabisita si Digong dun sa ICC. Kasi alam niya, pag bumisita siya doon, damputin siya. Hindi niya nga sinamahan sa Hong Kong nung nakatunog siya eh. So ibig sabihin, sinib niya muna yung sarili niya. Kung talagang mahal niya si Pangulong Duterte niya, sinamahan niya all the way. O ano ka ngayon? Anong klaseng aso ka? Takbuhin ka naman pala. O takot, duwag na duwag, di ba? O now, pasok naman tayo kay dati ninyong Pangulong Duterte. Ito po yung Pangulo na noon na namamayagpag siya, pinagmumura niya ang Diyos. Winalang hiya niya ang Diyos. Sabi niya, ano bang mga Diyos ninyong mga Katoliko? Kayong mga Kristiyano, ay ganito, ay PI ka. Biruin mo, you are only a mere human sa mata ng Diyos. Have you seen God? Digong Duterte, kaya minura mo ang Diyos? Sino ka para murahin mo yung eternal being? Sino ka para imak ang God? Napakatalino mong tao, tandaan mo ang sabi ng Diyos, ang katalinuhan ng tao ay kabubuhan sa Diyos. Ang kalakasan ng tao ay kahinaan sa Diyos. Pero si Digong piling niya, mas mataas pa sa Diyos. So ano siya? Komunista siya kasi hindi siya naniniwala sa Diyos. Tingin niya sa sarili niya, siya ang Diyos. O ngayon, nung minura-mura niya ang Diyos, minak mo ang Diyos, pero sa Diyos ka rin pala tatakbo. Ayan po, sa GMA News Online again. Duterte leaves faith to God in ICC case, sabi ng anak niya. Na yung anak niya, sa Sarang Duterte, ay pagkakataon niya na para po masolo niya ang tatay niya, na hindi niya nagawa sa tanang buhay niya kasi alam niyo na. 'Di ba? Yun yung pagkakataon na ito na si Sara Duterte ay makabanding niya ang tatay niya ng matagal. Tignan niyo, wala yung nanay niya, wala yung common law wife ni Digong. Siya lang ang umaayo sa lahat. 'Di ba? Ayan. Ito ang sabi, ng anak niya. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na iyan lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko, so be it. Ayun daw po. Ipinapasa Diyos niya. Tatakbo rin pala siya sa poong may kapal na kung saan nung namamayagpag siya bilang presidente, napakalakas niya, napakasigla niya, napakatabil ng bunganga niya, minura niya ng husto in public, heard by millions of people all over the world.
kinutya niya ang mga Kristiyano. Ang Diyos na kinikilala ng mga Kristiyano. Anuman ang denomination or non-denominational group na kinabibilangan nyo sa inyong relihiyon. Pero noon, nagpapalakpakan pa, nagtatawanan pa. O now, sabi ng Diyos, revenge is mine. Ayan na nangyari sa'yo. Ngayon, manunumbalik ka sa Diyos. Well, God is a forgiving God. Kung papatawarin man siya ng Diyos, wala akong pakialam doon mga kababayan. Dahil ako ay tao lamang. Ang Diyos ang nakakaalam. Alam ng Diyos ang bawat desisyon niya, galaw niya. Because He was there tomorrow. Siya nandun na, tayo wala pa. Diba? Sabi nga natin, I don't know about tomorrow. Pero ang Diyos, alam niya na ang tomorrow. Because He is the omnipotent, the omniscient God. God is not bounded by time. Wala siya sa crucible. No, He is an everlasting to an everlasting. Kaya digong, hindi mo ba napagtanto na minura mo ang Diyos? No? Yung pinagmamalaki mo pa na aantayin mo ang mga followers mo, supporter mo sa impyerno. You are glorifying the place of hell, but you never glorified the place of God doon sa langit. Ngayon sabi mo, nanunumbalik ka para kang prodigal son. So ako po, hindi ko po pwedeng tanungin ng Diyos kung sabihin, hindi ka patatawarin ng Diyos. You know, God is a forgiving God. Alam niyo yan kung Kristiyano kayo. Pero ito, nakita nyo, despite of the cockiness, the arrogance, despite of, He said, He is all and mighty. O ayun, sinundot ka ng Diyos. Ganun ang ginawa ng Diyos sa mga dating they exalted themselves. Anong ginawa ng Diyos? Benny Bedi Bessie? Diba? The writings on the wall. Tinimbang ka na ng Diyos. Sabi niya kay Nebuchadnezzar, ganun ka din digong. O ayan. Ngayon, I guess, sa akin po, papatawarin ng Diyos yan. Magpabautismo ka na, digong. Yung ilulubog ka. Confess your sin. Sabi nga ni Trillanes, di ba? Magnilay-nilay ka na. Purify your soul. May pagkakataon pa. Hanggat buhay ka pa. Sabi nga, di ba ng mga Kristiyano, if you truly want to accept Christ in your life, confess your sins and be baptized. Ganun po yan. Ay, ako po, nagiging sentimental ako kasi ako po may takot sa Diyos. I cannot say anything. Yung kinasasapitan kong mga problema ngayon, I cannot blame God. But I trust God. Ganito si Digong, sabi niya. Kung ano man ang mangyari sa buhay niya, ipapasa Diyos niya. Good move. Sana naman, pakinggan ka ng Diyos at kawaan ka ng Diyos. Di po ba? Who are we to judge Him? Only God. Pero ito po, ay siguro na-realize niya na. Kasi dyan nga sa kinasapitan niya. Pero sa palagay nyo, kung wala pa yan, he will not turn to God. He will continue his evil ways and evil thoughts. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.